Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay na kaliwan ng kaliban na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang simbahan ay patuloy na palayain ang sauhan sa paghahari ng kasamaan at pagpairal ng kapayapaan. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula doon sa Bagong Lipa ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon sa pagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. At ayon po dito kaya po sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talatang 13 hanggang 14. Ito po yung mensahe. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo ay pinalaya at pinatawad ng ating mga kasalanan. Patuloy po natin sa mga taga-Galatia, Kabanata 1, talatang 4 hanggang 5. Ito po ang mensahe. Upang mahango tayo sa masamang naghahari ngayon sa sanlibutan, nialay ni Hesus Kristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Purihin ng Diyos magpakailanman. Amen. Patuloy po natin sa mga taga-Galatia pa rin, Kabanata 5, talatang 13. Ito po ang mensahe. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag niyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Kristo ang pagariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan na nasa nito. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, talata. Ito po yung mensahe. Pag sumakita ninyong ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ito po ang mga salita at mensahe ng Diyos sa linggong ito sa pagbabahagi natin sa Bible Lives Promotions. Ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo mensahe ito mula doon sa tema na ang simbahan ay patuloy na palayain ang sangkatauhan sa paghahari ng kasamaan at magpairal ng kapayapaan. Ngayon ay naipatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula po doon sa ating simbahan. Ang nais niya na ito ay patuloy na magpairal ng kapayapaan. Patuloy nitong pairalin ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos na palayain ang sangkatauhan na kasamaan wala nga diyan sa inihayag niya sa mabuting balita ng Panginoon sa Kristo. O Panginoon sa Kristo, partikular tayo ay pagpairal ng lubos ng kapayapaan ang ating mga kaparian. So ngayon ay ang ating simbahan at gabayan ng lubos ng kapayapaan ang mundo, paging dito sa bansang Pilipinas. So ngayon ay ang ating Panginoon sa Kristo ay tayo ay iniligtas dito sa kapangyarihan nga ng mga demonyo, ng kadiliman. Tayo ay iniligtas sa mga pagkakasala sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating bugtong na anak. So tayo ay yan ang nais at kalooban ng Diyos, sa tayo ay binigyan ng pagkakataon mula doon sa anak sa pagpapairal ng mabuting balita. Ganyan tayo iniligtas ng Diyos sa kapangyarihan ng demonyo, paghahari ng demonyo sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang bugtong na anak. So pinairal niya yung kapayapaan at mabigyan ng pagkakataon at pagbabago ang lahat para mailigtas niya sa mga pagkakasala. Sapagkat kung ang tao ay magiging mabuti at susunod tayo sa kalooban ng Diyos,
So walang gagawa ng mga kasamaan na magbubulit sa tao sa kamatayan o magpapahamak ka ng sino ng tao. Mapapahamak mo ang sarili mo at mapapahamak mo yung kapwa-tao mo. Ano na yung mga mabibigat na mga pagkakasala, kagaya ng inequality na ikaw ay ang isang tao ay gumagawa ng mga pang-aapi, oppression, so marami nang oppress. So yun yung nagema ng ibang mga bansa, nagkakaroon ngayon ng mga digmaan at iba't iba pang luwal na kasamaan para doon sa mga ganong nagiging pag-ugali o pagiging masama ng isang tao. So ngayon tayo ay ginabayan ng palaya rito, tayo ay pinagbabago at tayo ay sumunod doon sa kalooban ng Diyos upang tayo ay makisa doon sa paghahari ng Diyos at makapamuhay tayo ng maayos. Yan. Tayo ay tayo ay ayaw ng Diyos nung nais ng Diyos na tayo ay magpahirap. Nais ng Diyos ng ang nais ng Diyos ay kapayapaan at buhay. So ngayon ay tayo niya ng alitan. So gusto niya pagkakasundo at ito ay dapat na paigtingin ng ating simbahan at hindi ito siyang makikiisa doon sa pag-aaway-away o yung labanan ng mga tao. So dapat ang simbahan ay palaging kanyang pinagbabago, tinaawat yung mga tao doon sa kanilang mga kasamaan. So particular, halimbawa, yung kasamaan ay doon sa pagpapairal niya ng kapayapaan, ang kasamaan ay yung isang inequality ng isang bansa. So nagiging sakim yung mga tao, inequal doon sa mga hustisya. So nagkakaroon ng mga rebellion ng bawat bansa. Ay paano ang dapat gawin ng ating simbahan hinggil diyan sa nangyayaring ganyan sa isang bansa. Halimbawa dito sa Pilipinas. So, ano ba yung dapat gawin ng simbahan? Pagpatuloy na gawin ng simbahan. Dapat bang kung mayroong nagre-rebelde, yung simbahan ay kakampi, gagabayan niya yung ating pamahalaan. Makiisa siya doon sa pamahalaan upang supilin yung mga rebelde. So, dapat na yun ba yung dapat na gawin ng ating simbahan? So, dapat ay doon sa patuloy na pagpapairal, nais na ipabatid ng ating banal na Panginoon Diyos na ang ating simbahan ay patuloy na magpairal ng kapayapaan at pagkakasundo. Kaya kung gano'n ang sitwasyon ng isang bansa, hihikayatin niya ito sa halimbawa peace process o maging sa iba't ibang parte ng mundo. Pagka na ganyan ay usapin yung pagkapayapaan, dapat ang posisyon ng ating simbahan o na pagkakasundo-sundo. So hindi mo gagabayan yung pamahalaan na kasi yung pamahalaan magkaiba ng paglilingkod sa Diyos yan, yung simbahan at saka yung pamahalaan. So magkaiba sila ng paglilingkod sa Diyos. Yung paglilingkod ng pamahalaan, persa, gumagamit sila ng persa. So yung simbahan hindi gumagamit ng persa para pagbago mga tao. So nagsasakripisyo sila para mahikayat mo yung mga tao gumawa ng mabuti. Yung simbahan, yung pamahalaan, pinopersa nila kung unlegal naman yon na dapat pagkukulong nila o maaaring gamitan pa ng baril kung ito ay nakaka-life threat. So ganyan, pagkaganyang rebellion, siyempre didigmay nung gobyerno dahil sa sila ay nagre-rebelde. So yun nga, dahil may ganun, may usapin ibig sabihin. So ngayon, ano yung posisyon ng simbahan para hindi magkaroon ng mga makapagsalba ng buhay. So ang Panginoon sa Kristo ay sinalba yung buhay. So paano isasalba na yung buhay? Yung pagpapairal ng kapayapaan. So pag nagpapairal ka ng kapayapaan, sinasalba mo yung buhay. At yun ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos, na tayo ay ang Diyos ay naganong buhay. So kaya binigyan tayo ng pagkakataon para mahal niya yung buhay ng mga tao, hindi basta gugulawin kapagkatasan. So ngayon ay save lives, magpapairal dapat ng kapayapaan, simbahan. So ngayon gagabayan niya yung gobyerno para doon sa peace process.
At ito ay magkaroon ng programa para diyan patuloy na gagabayan para sa programa ng peace process at pag-usap at ugatin yung root of conflict kung paano nagdidigmaan. Dapat alam ng pamana ng simbahan niya upang napagbabago niya yung nagiging root of conflict. Halimbawa, yung mga tao ay nagkakaroon ng equality, kagabayan niya ng aral ng ating mabuting balita na yung mga tao ay maging patas para sa lahat. Huwag magkasala na sakimin mo yung kapwa-tao mo, ikaw lang yung makinabang. So dapat ganun yung di ba ganun dapat na patuloy na para gabayan laban sa kasamaan yung mga tao. So kung ganun yung inequality na nagdudulot ng rebellion ay hindi yung gabay ay dapat ay ganun mas malawak ang gabay na dapat na tingnan ng ating simbahan, not to join the government at para tayong gobyerno yung simbahan to join the rebels. Kaya nga nagbigay ng pagkakataon ng Diyos para makapagbago at may salba yung mga buhay. So to save life of those people ay patuloy ang bahan na sila ay hikayatin sa isang mahusay na peace process at yung mga rebelde ay mahusay na kanilang gabayan para doon sa mahusay na pagkipag-usap. Hindi yung resolbahin ito sa pamamagitan ng paghawak ng armas at maging yung ating nasa pamahalaan na gawin din. So gawin man naman ang pamahalaan na may sariling trabaho, kaya nga hinihimok mo yung pamahalaan doon sa ganong klase ng pamahala upang sa gayon ito ay makapagsalba ng buhay. No, instead na kapag nagrebelde, susundin mo agad kasi hindi lang basta nagrebelde sila, mayroong inequality at mayroong may pagkakamali yung pamahalaan. Ika nga lahat at may malaking nagagawang at may malaking pagkakamali yung ating pamahalaan in governance, particular dito sa ating Pilipinas at iba't ibang bansa, kaya may nagkakaroon ng rebellion. Hindi basta nagrebelde, hindi basta gusto nila at their interest. So ngayon dapat malawak ang gabay sa pagpapabuti ng mga tao and particular to the issue na ganun para lahat ay magbago, para lahat ay makapag-usap na ang buhay at umiral yung kapayapaan. At hindi mag-initiate, hindi makiisa na digmain ito mga ito. Even though kahit sabihin mo pa dun sa isang gobyerno, halimbawa, kung didigmain mo siya, make it a holistic, hindi, ibig sabihin, kaya holistic approach, kapag sinabi mong ginabayan mo ng holistic approach ng gobyerno in facing insurgency, usapin ng pangapayapaan, yung ilang hakbangin paunahin, and then doon sa kanilang ginagamitan nila ng force, sumunod sila doon sa legal. Yun lang yun. At kagaya ng halimbawa may IHL yan or mayroong panuntunan. So susunod sila ron as government na bilang yun yung authority nila. Ngayon, hinihikayat sila doon sa peace process para nga hindi magluwal ito ng patayan at masalba yung buhay at hindi magkaroon ng kagulot. Dahil yun ang gusto ng Diyos. Kapayapaan at magkaroon ng buhay. Dahil nga, pag nasalba ng buhay ay ibigay ng ating Panginoon sa Kristo. So, kung ang ating simbahan ay hindi magpapahirap ng kapayapaan, gulo ang mga sakripisyo ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Hindi niya ginamitan ng pwersa yung pagpapabago ng mga tao at kapayapaan. Nasa gobyerno yon, yung trabaho nila. Pero ang ginawa ng ang Panginoon sa Kristo sa sarili niya, in peace, pinabago niya ng mapayapa. So ayun, pinatay siya, pinako sa Diyos. Hindi naman alam na lahat, yun yung katuparan ng pagsasalba at kaligtasan ng lahat. Ngayon, ay in peace ngayon, kung gagamitan niya ng pwersa, yun yung dapat na yun. Kung pupersahin niya, pagbaguhin yung tao, parusahan sa magkakasala. Nagtakda nga ang Diyos ng paghukom at pamamahala niya ng tao sa with force. So itong ngayon ay ang simbahan ang layunin ay pagkapairan ng kapayapaan, peace and sacrifice para magpairan ng kapayapaan. So yun. So ang Diyos naman ay andyan para gabayan tayo upang up to suppress them, just like that. So yun at kaya dapat ay pagbuklurin ng ating simbahan yung
yung sa pagbubuklo rin ng ating simbahan, ang mga tao, sa Pilipinas, pagbubuklo rin mo yung mundo in peace, in love, and pray to God. So pinagbubuklo natin sila sa pananampalataya sa Diyos at pagkakaisa sa kapayapaan, mabuting pamumuhay. So kagaya ng ating pagbabahagi, so tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos upang pagbuklarin yun sa ating buwan at magkaisa sa kapayapaan, magkaisa sa ating nais na layunin ng Diyos sa ilalim ng kanyang paghahari. Makapumuhay tayo ng maayos. So ngayon kung ganyan mayroong mga ganyang problema, pinipilit natin na ma-resolve yan sa magitan ng mapagbago sa maliit na problema hanggang sa malaking problema. Sa gayon, kung walang pag-uugatan, walang mabigat na mga problemang iluluwal kagaya ng rebellion. So paano nagluwal ng rebellion? Dahil mayroong mga reality na dapat pagbago yung mga tao, lalo na yung pagkakamali ng pamahalaan. So when the government is wrong, maraming corruption abuses, pinapaboran yung mga sumasakit, so dapat pamaguhin sila ron in peaceful way. So ngayon yung ibang mga tao hindi na kayang tiisin yung gobyerno kumawak ng baril. So ngayon ay in that case, dumagdag yung pagbabago na yung mga tao ay naging ganun na rin yung sitwasyon nila. So pag-aawat na kaguluhan ng gagawin ng simbahan. But kung kakampihan ng simbahan yung pamahalaan para sumilan sila, is mali yun. So hindi na, not necessary ayaw mong supilin yun, nagpapairal ka hindi na. But the government has its own legal ways, but guide them in peaceful means. Ano na kasi kung hindi napapakinggan yung peace process, maginitong isa, so magbigbahan sila ngayon ay susundin nila yung legal. So bound din ng simbahan na i-aaral sa ating gobyerno, do what is legal, do what is good, diba? In your governance, so magkaroon ka ng good governance, gano'n. So kaya susundin mo o susubirin mo na yun, good governance. Pero ay naadaran ang simbahan, hinihintayat kayo, so peaceful. So muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible Lives Promotion yung spiritual na pamumuhay, particular na maliwanagan yung ating simbahan at ang lahat na para sa kaligtasang spiritual. Magkaroon tayo ng maraming pag-asa sa kaligtasang spiritual at patuloy na tayo ay paghimalaan gabay ng Banal na Santa Maria. Paghimalaan tayo ng Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, ng kanilang kaliwanagan, pagmimilag mula balal niya. So gabayan tayo sa ating pagbabahagi ito at pagtalima ng mga tao sa mabuting balita. Higit sa lahat ay makinig ang lahat sa salita ng Diyos o mula pahayag ng ating Panginoon sa Kristo at ang ating binabahagi ng mabuting balita at talimain ito sapagkat ito ang makapagliligtas sa atin. Magpasalamat tayo kung tayo ginagabayan ng pagmimilagro ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay binibigyan ng kanyang pag-asa doon sa ating sinusunod o pinapakinggang mabuting balita. Gayunman, masigit nating pagtuunan ay ang pagsigilos sapagkat itong mabuting balita, ito ay sangkatutang na himala na bago pa nakarating sa atin ito. Yan. Kaya magpasalamat tayo kung mayroong gabay pa tayo ng mga paghihimala sa panong ito na ganyang mga bagay. Pero hindi lamang yon, hindi lang natin na ramdaman ng iba. Tayo ay ginagabayan patuloy ng Diyos kung tayo nananampalataya, nang himala na tayo ay iniingatan ng buhay, binibigyan tayo ng tulong sa ating mga pamumuhay. Ganon tayo tinutulungan ng ating banal Diyos, allowing to everybody. Lalo na sa nananampalataya. Pagkita mo na ikaw ay nagkakaroon ka ng improvement, nakakayanan ng mga bagay kung isasalig mo ito sa Diyos. Dahil sa tayo ay nasa sa panampalataya yung ating ginagawa at tinatamo. Yeah. Kung paano natin tatangmasahin, halimbawa ang kaunlaran galing sa Diyos, kaunlaran galing sa kasamaan. So yun, ang kaunlaran galing sa kasamaan hindi nagtatanggi. Yung kaunlaran galing sa Diyos, yun yung yumayago. So ngayon ay
patuloy na pagbuklorin tayo ng Banal na Santa Maria doon sa Unity, magunawa ng bawat mga reliyong kapairal o kapayapaan sa buong mundo. At gayon din yung ating Vatican Church at CBCP, patuloy nitong pagbuklorin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula mabuting balita o Panginoon Yeso Kristo, at kayo gabayan ng Banal na Santa Maria at pagliwanagin kayo. At din ang ating Bible Life Promotion patuloy na dumadalangin ang gabay ng pagmimilagro at kaliwanagan ng Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Yeso Kristo mula Banal na Santa Maria sa ating pagbubuklod at pagbahagi ng salita ng Diyos na pagbubuklod ng sabuhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Yeso Kristo. At yung mga kapamalan kayo maliwanagan at mamahala kayo ng mabuti. Magpairal kayo ng karapatan para sa hostisya. So, gampanan nyo inyong papulin at turunin nyo kailangan ng mga tao. Magandang hapon sa inyong lahat. At God bless you all.